Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 441 hanggang Kabanata 450. Kabanata 441. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, akala ko nakalimutan na ako ng Black Widow, pero naaalala pa rin niya ako palagi. Bihira talaga. Kaya, pumayag ba si G? Na makita ang aking asawa? Tanong ni Daos Saimei nang may ngiti. Pasensya na, wala akong oras. Kung masyadong malungkot ang Black Widow at namimiss ako, maaari mong hayaan siyang pumunta sa akin mag-isa. Sabi ni Yehan nang may mahinang ngiti, ngunit ang kanyang mga salita ay nagpangiti kay Joe Yuner. Hindi dahil may ibang tao doon, hahawakan sana niya ang tainga ni Yehan at iikot ito ng 360 degrees. Hehe, natatakot akong hindi ko matutulungan si G. Na hindi pumayag. Mahinang ngumiti rin ang mabait na kilay na Daoist. Nang marinig ito, biglang nakaramdam si Yehan ng ilang mandirigma sa paligid niya, at tumingin sa paligid. Mukhang sa karamihan ng tao, may 4 o 5 tao na nakatingin kay Yehan ng sobrang walang pakialam. Sa kanila, ang pinuno ay ang ika-4 na hari sa langit. Saimei, binabantaan mo ako. Naningkit ang mga mata ni Yehan, naglalabas ng mapanganib na signal, naramdaman din ni Xiongzi at ng iba pa na may mali, at tumingin ng mabuti sa kakaibang bihis na matandang lalaking ito, sino ang maaaring kasama ni Yehan. Si Han, na isang mabangis na tao, ay tiyak na isang mabangis na master sa kanilang mga mata. Sabi ng mabait na kilay na Daoist, Master Ye, bakit hindi ka sumama sa matandang Daoist? Kung ayaw mo talaga, ang matandang Daoist ay maaari lamang gawin ito. Marahil, nakaharap sa matandang Daoist, may pagkakataon kang umatras, ngunit ang iyong grupo natatakot akong magkakaroon ng mas masamang kapalaran para sa mga kaibigan. Matandang lalaki, tumigil ka sa pananakot kapag ikaw ay matanda na, maniwala ka man o hindi, maaari kitang patumbahin ng isang suntok. Nakita ni Dongzi na binabantaan ni Daoist Saimei ang ilang tao sa kanyang panig, agad siyang nagalit sabi. Hindi rin nagalit si Daoist Saimei, ngumiti siya at sinabi, binata, maaari mong sabihin muli ito kapag malapit na akong mamatay, hindi ngayon. Matapos magsalita, muli niyang tiningnan si Yehan ang mabait na kilay na Daoist at sinabi, Master Ye, hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Isa akong mananampalataya sa Budismo, hindi ko talaga gusto ang pagpatay. Tumawa si Yehan, kung ang mabait na kilay na Daoist na ito ay naniniwala sa Budismo at hindi pumapatay, kung gayon walang mabubuting tao sa mundong ito. Sige, dahil tapat, naniyaya ako ng Black Widow, hindi ba masyadong malamig para sa kagandahan kung hindi siya pupunta? Tiningnan ni Yehan ang sitwasyon, kahit na sa kanyang lakas maaari niyang patayin si Simei at maging ang ika-4 na hari sa langit at iba pa, ngunit walang paraan upang gawin ito sa isang iglap, kung ang mga taong ito ay sasalakay kay Joe Yuner at sa iba pa, magiging problema ito, kaya kailangan niyang pumunta sa appointment na ito. Hehe, si G. Ye ay talagang isang hindi pangkaraniwang tao. Lahat, mangyaring. Ang mabait na kilay na Daoist ay gumawa ng kilos ng paanyaya kay Yehan. Teka lang, sapat na para sa akin na pumunta mag-isa, hayaan mo silang umalis. Nakita ni Yehan na gusto silang dalhin lahat ni Daoist Saimei, paano siya papayag? Nang marinig ito, kumunat ang noo ng mabait na kilay na Daoist. Nakita ito, ngumiti si Yehanhan, si Mei, pinapayuhan kita, huwag mo akong pilitin, kung hindi, hindi ka mabubuhay, upang makita ang Black Widow ngayon, huwag mong isipin na nagbibiro ako, ang pagpatay sa iyo ay hindi talaga mahirap, ito ang sinasabi ko kahit nasa harap ni Wu Chanzhen. Wu Chanzhen. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nagbago ang ekspresyon ni Xiongzi at ng iba pa. Sa Timog China, hanggat mayroon silang kaunting kakayahan, walang sino man ang hindi makakakilala kay Wu Chanzhen bilang Panginoon. Ang tatlong salita ng Wu Chanzhen ay nagpabago ng mukha ni Xiongzi at ng iba pa. Sa Timog China, natural nilang narinig ang pangalang Wu Chanzhen. Siya ang Panginoon ng underground world sa Timog China, isang sobrang makapangyarihan at nakakatakot na figure. Hindi inaasahan ni Xiongzi at ng iba pa na ang Daoist na kanilang nakita ay may kaugnayan kay Wu Chanzhen. Ngayon medyo nakakabahala ang mga bagay. Sa Timog China, sino ang maglakas loob na lumaban kay Wu Chanzhen?
Kahit na si Yehan ay isang mabangis na tao na may mahusay na kasanayan, kung magbanggaan siya kay Wu Chanzhen, malamang na hindi siya makakakuha ng mura. Sige, naniniwala akong ang hari ng underground world sa silangang China ay tiyak na hindi isang tao na hindi tumutupad sa kanyang salita. Mangyaring, G. Yeah. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, magaan na sinabi ng mabait na kilay na Daoist. Sinabi ni Yehan kay Zhou Yuner at sa iba pa, Yuner, bumalik ka muna sa military zone, tandaan, hindi ka maaaring tumakbo-takbo hanggang sa bumalik ako, maghintay ka lang ng tahimik sa military zone at hintayin akong bumalik, alam mo ba? Nang marinig ito ni Zhou Yuner, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata, ngunit nakaranas siya ng mga paghihirap kasama si Yehan, at alam niyang sa ilang mga pagkakataon, hindi niya mahayla pabalik si Yehan, at lalong hindi siya magiging maliit, kaya tumanggo siya. Tumanggo siya at sinabi, Yehan, mag-ingat ka sa iyong sarili. Hihintayin kita sa military zone. Kung hindi ka bumalik, hihilingin kong ipadala ng aking ama ang mga tropa upang sirain sila. Matapos sabihin ito, tiningnan ni Zhou Yuner si Daoist Saimei nang walang pakialam, pagkatapos ay hinayla si Li Min palayo. Hanzi, hindi ka ba talaga kailangan naming samahan? Sabi ni Xiongzi at ng iba pa nang may nag-aalalang ekspresyon. Hindi, huwag kang mag-alala, hindi pa kita tinuturuan ng Xingyuan kaya hindi ka mamamatay ng ganoon kadali. Ngumiti si Yehan, kumaway kay Xiongzi at sa iba pa, at sumunod kay Daoist Saimei palayo. Habang sumusunod sa likod ni Daoist Saimei, naisip ni Yehan sa kanyang puso kung dapat ba niyang samantalahin ang pagkakataon upang patayin si Daoist Saimei. Pagkatapos ng lahat, si Daoist Saimei ang pinakamahusay na dalubhasa sa ilalim ng pamumuno ni Wu Chanzhen, ngunit tinanggihan ni Yehan ang ideyang ito sa huli, bagaman sa kanyang lakas ngayon posibleng patayin si Daoist Saimei, ngunit pagkatapos patayin si Daoist Saimei, wala siyang paraan upang malaman kung nasaan ang Black Widow. Kung gusto mong patayin si Saimei, dapat mo munang makilala ang Black Widow, at pagkatapos ay samantalahin ang pagkakataon upang patayin ang lahat ng mga taong ito. Sa ganitong paraan, si Wu Chanzhen lang ang matitira bilang isang pinakintab na commander sa Chanzhen Society. Young Master Ye, may nakamamatay na tingin ka sa iyong katawan. Sa harap mo, biglang sinabi ito ng mabait na kilay na Daoist habang hawak ang isang pamalo sa kanyang kamay. Siyempre, kung papatayin mo ang iyong mabait na kilay, ang Heavenly Venerable Society ay hindi malayo sa pagkawasak. Sabi ni Yehan nang walang pakialam. Hehe, Young Master Ye ay napaka-ambisyoso. Mahinang ngumiti ang mabait na kilay na Daoist. Matapos maglakad ang dalawa ng halos kalahating oras, dinala ni Daoist compassionate eyebrow si Yehan sa isang ordinaryong bungalow. Sa sandaling ito, ang Black Widow ay nakatayo sa gilid at nagbubuhos ng tsaa para sa isang lalaking puno ng paghamak sa mundo ang kanyang mga mata. Malinaw, hindi siya ang bida dito. Kabanata 442. Bukod pa sa Black Widow at sa lalaking may makapangyarihang mga mata sa looban na ito, ang ikaapat na hari sa langit at ang ilang mga master ng Chanzhen Society ay tahimik ding nakatayo sa paligid ng looban na ito. Nang makita ito, tumawa si Yehan, at sinabi, Widow, sa tingin ko hindi ko kailangan gamitin ang ganoong kalaking puwersa. Kung may tatawag na telepono, kahit na dagat ito ng mga espada at apoy, pupunta talaga ako para magpalipis ng gabi sa iyo. Nang marinig ang mga walang kabuluhang salita ni Yehan, ang mukha ng Black Widow ay nagpakita ng matinding lamig, at sinabi niya, ikaw na maliliit na hayop, panatilihing malinis ang iyong bibig. Hindi ba? Walang pakialam na ngumiti si Yehan. Sa oras na ito, ang lalaking may makapangyarihang mga mata ay tumangala, tumingin kay Yehan, at sinabi ng may mapaglarong ngiti, babae na naglakas loob na asarin ako sa harap ko, binata, kahit na ito ang unang pagkakataon na nakita kita, ngunit dapat kong hanggan ang iyong tapang. Hindi ko alam kung sino ang iyong kamahalan. Naningkit ang mga mata ni Yehan at umupo sa tapat ng lalaki. Ang lalaking ito ay nagbigay sa kanya ng isang mapanganib na pakiramdam, isang master, at isang napakamakapangyarihang master, mas malakas pa sa kanya. Hindi mo ba mahulaan kung sino ako? Mahinang ngumiti si Wu Chanzhen, itinaas ang kanyang tasa ng tsaa at sinenyasan si Yehan na uminom ng tsaa. Wu Chanzhen. Ang kamay ni Yehan na may hawak na tasa ng tsaa ay biglang huminto, at pagkatapos ay ininom niya ang tsaa sa tasa. Matapos ibaba ang tasa, kalmado niyang tiningnan ang lalaki. Tungkol sa pangalan ni Wu Chanzhen, bago pumasok si Yehan sa underground world, narinig na niya ito mula kay Hu Feng. Ito ay isang Panginoon na pinarangalan bilang ang South China Chanzhen. Ito ay ang unang pagkakataon na nagkita sila, at hindi kailanman naisip ni Yehan na ang relasyon sa pagitan niya at ni Wu Chanzhen ay magiging ganito.
Ang mga mata ni Wu Chanzen ay nakatingin pa rin kay Yehan na may paglalaro, at sinabi, may tapang ka, hindi ka ba natatakot na lason ko ang tiyang ito? Sabi ni Yehan, kung gusto mo akong patayin, Wu Chanzen, hindi mo gagamitin ang mga paraan ng pagkalason, hindi ba? Tama iyon. Tumango si Wu Chanzen, diretsyong tumingin kay Yehan, at sinabi, narinig ko na sa loob ng wala pang isang taon, sinakop mo na ang underground world sa silangang China at pinatay ang aking Chanzen isa-isa. Makakaharap ka ng tatlong hari sa langit, isang mahusay na Vajra Master, at sa wakas ay inalis ang Sushutang at Jiang Yutang, ang bayani. Yehan, dapat kong sabihin, ikaw ay isang napakahusay na umuusbong na bituin. Kung ikukumpara sa iyo, malayo ang Jiang Yutang at ako, ngunit ang pagiging kaaway ni Wu Chanzen ay hindi kailanman nagkaroon ng magandang wakas, sabi mo, dapat mo bang bayaran ito? Habang nagsasalita, mula sa katawan ni Wu Chanzen, isang mahinang intensyon sa pagpatay ang bumagsak kay Yehan. Tinatakpan siya, naramdaman ni Yehan ang tila ordinaryong ngunit talagang nakakatakot na intensyon sa pagpatay, sinabi niya ng may mahinang ngiti, Wu Chanzen, ang lineup ngayon ay talagang sapat na ang lakas, ang hari ng awa na kilay, ang ikaapat na hari sa langit, at ikaw na may nakakatakot na lakas, natatakot ako kahit naharapin mo ang mga master na ito sa iyong sarili, hindi ka maglakas loob na sabihin na maaari kang umatras ng walang sugat. Huwag magsalita ng madilim na mga salita, kung gusto mo akong patayin, subukan mo lang at tingnan kung kaya mo akong panatilihin. May tapang. Biglang binago ni Wu Chanzen ang kanyang walang pakialam na hitsura kanina, ang kanyang mga mata ay naging lubhang makapangyarihan, at sinabi, mukhang naglakas loob kang pumunta sa appointment ngayon dahil may kumpiyansa kang sumusuporta sa iyo. Kaya, ngayon ay makikilala kita, isang umuusbong na bituin, Suyo, Saimei, at ang ikaapat na anak, lumabas na kayong lahat at walang sino man ang maaaring pumasok at manggialam hanggang sa walang resulta. Nang marinig ang mga salita ni Wu Chanzen, ang Black Widow, Mercy Browd King Kong, at ang ikaapat na hari sa langit ay tahimik na umalis sa bakuran. Si Wu Chanzen lamang ay sapat na upang linisin si Yehan, at hindi nila kailangang makialam. Mayroon si Yehan. Sa looban, sina Yehan at Wu Chanzen ay magkaharap na nakaupo. Ang isa ay ang matandang Panginoon ng Timog China, at ang isa ay ang bagong batang Panginoon ng Silangang China. Dahan-dahang kinuyam, isa-isa, talagang gusto niyang makipagkompetensya sa Panginoong ito ng Timog China, upang makita kung gaano kalakas ang South China Chanzen na kinatatakutan ng lahat. Dahan-dahang ibinaba ni Wu Chanzen ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay, at kalmadong tiningnan ang bagong hari ng underground world sa Silangang China. Ang binatang ito na naglakas loob na lumaban kay Chanzen at pumatay ng maraming mga master sa ilalim ng kanyang utos, ngayon, siya ay obligado matapos itong burahin, nakaramdam si Wu Chanzen ng mahinang pakiramdam ng panganib mula sa katawan ni Yehan. Si Yehan, na bata pa, ay maaaring magbigay sa kanya ng ganitong uri ng pakiramdam. Sa loob ng ilang taon, kaya pa ba niyang pigilan si Yehan? Sa loob ng bakuran, ang buong kapaligiran ay naging napakadelikado, tulad ng isang bomba na unti-unting inilalabas, hanggat ang fuse ay sinindihan, isang nakakagulat na pagsabog ang sesabog. Matapos magtitigan ang dalawa ng kalmado sa loob ng ilang sandali, halos sabay-sabay, sina Yehan at Wu Chanzen ay sabay na nagpaputok sa isa't isa, ang kanilang mga kamao ay nagbombard sa isa't isa, na mabilis na parang kidlat, na may dalawang malakas na tunog mayroong isang malakas na tunog mula sa mga katawan ng dalawa sa kanila. Sa sandaling ito, kapwa sina Wu Chanzen at Yehan ay sinuntok ng isa't isa. Ang kamao ng kalaban ay bumamba sa kanya, sina Wu Chanzen at Yehan ay sabay na umungol, ngunit sa susunod na sandali, muli silang nagpaputok sa isa't isa, at ang bilis ng dalawa ay parang kulog at kidlat. Sa isang iglap, sila ay mayroon na pagkatapos ng higit sa 10 galaw, ang pagbangga ng mga kamao ay sumabog ng walang katapusang momentum. Sa labas ng bahay, naririnig ng Black Widow at ng iba pa ang paputok na tunog ng mga pisikal na banggaan, parang kulog. Sa ilalim ng ganitong uri ng matinding paghaharap, ang makapangyarihang mga mata ni Wu Chanzen ay unti-unting naging kalmado, at ang kanyang mga killer move ay walang katapusan, at ang nakakatakot na kapangyarihan sa pagpatay ay binalot ang mundo. Ang mga eksperto sa Superintendent Realm ay magiging lubhang natatakot kapag pumasok sila sa nakakatakot na momentum na ito. Sa isang pagsabog, ang kahoy na mesa sa pagitan ng dalawa ay nabasag, at ang mga kagamitan sa tsaa dito ay nabasag sa lupa. Sina Yehan at Wu Chanzen ay sabay na tumayo, mga kamao at paa na parang nakakatakot na pagbobomba patungo sa kalaban na parang sandata, ginamit ni Yehan ang Xingyuan hanggang sa sukdulan, at pinakawalan ang kapangyarihan sa kanyang katawan hanggang sa sukdulan.
Ang kanyang mga mata ay lubhang kalmado, at ang kanyang mga nerbiyos ay tensyonado. Lagi niyang binabantayan ang landas ng mga suntok ni Wu Chanzhen. Sa madaling salita, mas mabilis at mas marahas na sumuntok si Wu Chanzhen kaysa kay Ye Han. Sa loob lamang ng 1 minuto, ang katawan ni Ye Han ay nakatanggap ng 4 o 5 suntok. Bagaman hindi nakakuha si Wu Chanzhen ng anumang benepisyo, ngunit, sa mga tuntunin ng lakas ng pag-atake, si Ye Han ay hindi kasing husay ni Wu Chanzhen. Gayunpaman, ang tahimik na mga mata ni Wu Chanzhen ay sumabog sa liwanag. Kung titingnan mo ng mabuti ang mga mata ni Ye Han, makikita mo na may malalim na pakiramdam ng pagkabigla at pagkabigla sa mga ito, dahil si Wu Chanzhen sa sandaling ito pagkatapos umalis sa customs, siya ay isang master na ng realm ng Zongrendo, ang parehong realm bilang Jiu Kongji. Kung titingnan ng China, ang ganitong uri ng realm ay matatagpuan lamang sa sinaunang martial arts sect at may ilang mga taong ganyan sa mga casual cultivator. Master dito. Gayunpaman, sa lakas ni Wu Chanzhen, hindi niya maibabagsak si Ye Han sa maikling panahon. Maiisip kung gaano kakilakilabot si Wu Chanzhen sa ilalim ng kanyang kalmadong maskara. Si Ye Han ay wala pang 20, at ang kanyang lakas umabot na ito sa ganoong antas, ang antas ng masasamang espiritu, ang unang henyo sa sinaunang martial arts world ay karapat-dapat dito. Ye Han, natatakot akong ang iyong lakas ay umabot na sa tuktok ng Shaorendo. Ako, Wu Chanzhen, ay nakakita lamang ng ganoong talento sa aking buhay. Mukhang kung hindi ka seryoso, hindi talaga kita kaya. Tinitingnan ng napakabatang mukha, isang duguan ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Wu Chanzhen, at sa susunod na sandali, isang nakakatakot na sandata ang lumitaw sa kamay ni Wu Chanzhen. Makapangyarihang underworld. Ito ay isang sikat na banal na sandata, na kasing sikat ng Dragon Scale Dagger sa kamay ni Ye Han. Kabanata 443. Nahaharap kay Wu Chanzhen na nagsakripisyo ng kanyang sandata, si Ye Han ay natural na hindi naglakas loob na magtago. Ang Dragon Scale Dagger ay agad na lumitaw sa kanyang kamay, at sinugod ang Huang Quan, ang tyrant soldier na sumusugod kay Wu Chanzhen. Ding! Ang nakakasirang tunog ng nagbabanggaan na metal ay tila kayang durugan ang mga eardrum, at ang mga nakasisilaw na sparks ay sumabog. Biglang nakaramdam si Ye Han ng pamamanhid ng kanyang braso pagkatapos hawakan ang kutsilyo, at ang Dragon Scale Dagger sa kanyang kamay ay malapit ng mailabas. Si Wu Chanzhen ay mas nakakatakot pa na ang liwanag ng espada ay lumilipad, at ang mga pagsabog ng nakakatakot na liwanag ng espada ay binalot si Ye Han. Sa mga tuntunin ng napakahusay na kasanayan sa espada, si Ye Han ay natural na hindi kapantay ni Wu Chanzhen na nakatuon sa mga kasanayan sa espada sa loob ng maraming dekada. Puff! Isang bangkos ng dugo ang sumabog mula sa bibig ni Ye Han. Sa ilalim ng suntok ng nakakatakot at makapangyarihang kasanayan sa espada ni Wu Chanzhen, si Ye Han ay unang nagsuka ng dugo mula noong naglaban ang dalawa, at napilitan siyang umatras, na ang mga talampakan ng kanyang mga paa ay nasa looban. Dalawang nakakatakot na bakas ang lumitaw sa lupa. Si Wu Chanzhen ay nakatayo na may hawak na kutsilyo sa kanyang likuran, ang kanyang makapangyarihang mga mata ay nakatitig kay Ye Han, ang batang eksperto na ito ay nagpuno ng kanyang mga mata ng paghanga at intensyon sa pagpatay. Si Ye Han ay hindi makakatira, kung hindi siya umatras sa loob ng 1 taon at sumulong sa gitnang antas ng gobernador kaharian, kung gayon, siya ay tiyak na hindi kalaban ni Ye Han ngayon. Kamangha-manghang, karapat-dapat na maging ang South China Heavenly Venerate. Iniunat ni Ye Han ang kanyang kamay upang punasan ang dugo sa sulok ng kanyang bibig, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo, ang kanyang kalmadong mga mata ay unti-unting naging walang pakialam, at isang walang kapantay na aura ay patuloy na inilabas mula sa kanyang katawan sa oras na ito. Ye Han? Ngayon? Dapat kang mamatay. Lumabas si Wu Chanzhen na may walang pakialam na mga mata, at isang nakakatakot na malamig na liwanag ang lumiwanag sa underworld, tulad ng isang demonyong sundalo na malapit ng uminom ng dugo, malamig, nakakatakot, at makapangyarihan. Ang sulok ng bibig ni Ye Han ay pumutok, at ang duguan ng mga ngipin ay tumugma sa ngiti, na nagbigay sa mga tao ng kakaibang pakiramdam. Dahan-dahan na inilagay ni Ye Han ang Dragon Scale Dagger, at sa susunod na sandali, isang nagninangas na hininga ang nagmula sumiklab ang kanyang katawan, at ang ganitong uri ng sitwasyon, na parang ang kanyang katawan ay naging isang pagan sa sandaling ito, ay unti-unting naglalabas ng init. Matapos maramdaman ang tanawin na ito, ang mga mata ni Wu Chanzhen ay kumislap ng pagkamangha. Ye Han, mayroon pa bang ibang makapangyarihang paraan? Tulad ng iniisip ni Wu Chanzhen, kung hindi ginamit ni Ye Han ang natal fire ng Chiyu God Go upang harapin siya, hindi niya matatalo si Wu Chanzhen ngayon. Ito ang kanyang huling hole card at ang kanyang pinakamalakas na hole card.
Kung hindi siya makakaalis ng buhay, nakasalalay ito sa kung gaano karaming pinsala ang gagawin ng natal fire ni Chiyo kay Wu Chanzhen. Unti-unti, ang mga pulang kakaibang apoy ay kumalat mula sa mga kamay ni Yehan, at dalawang kumpol ng apoy ay kumikislap sa kanyang mga palad. Ang aura lamang ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam ng pagtalo ng mga puso. Wu Chanzhen, naglakas loob ka bang subukan ang aking trick? Tiningnan ni Yehan si Wu Chanzhen na may espiritu ng pakikipaglaban sa kanyang mga mata. Tutuperin kita. Sumulong si Wu Chanzhen na may malamig na mukha, at pagkatapos, si Huang Quan, ang tyrant sa kanyang kamay, ay agad na sumugod kay Yehan, na nagiging isang nakasisira ng mundong liwanag ng espada, na nakakatakot na parang gusto nitong buksan ang mundo. Si Yehan ay sumulong din kay Wu Chanzhen. Nahaharap sa nakakatakot na kutsilyo ni Wu Chanzhen, ang susunod na galaw ni Yehan ay agad na nagulat kay Wu Chanzhen. Nakita ko na ang nakakagulat na liwanag ng espada ay bumagsak, at iniunat ni Yehan ang kanyang mga kamay. Ang kanyang dalawang kamay na may nakakatakot na apoy ay talagang mahigpit na kinulong ang Tyrant Wang Quan ni Wu Chanzhen. Tyrant Wang Quan, si Yehan ay muli at muling nagsuka ng dugo, ngunit ang nakakatakot na apoy sa kanyang palad ay kumalat din kay Wu Chanzhen sa oras na ito. Laugh! Nang kumalat ang natal fire sa palad ni Yehan sa kamay ni Wu Chanzhen, isang nakakatakot na pagkasunog ang agad na kumalat sa kanyang palad. Ang mga apoy ay nagliliyab at tumusok sa kanyang mukha. Ang palad ni Wu Chanzhen ay may isang uri, ang amoy ng karne ay umiikot sa hangin. Nang makita ang tanawin na ito at maramdaman ang nakakatakot na pinsala, binawi ni Wu Chanzhen ang Tyrant Wang Quan, at mabilis na umatras. Ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay inilabas, at ilang segundo ang lumipas bago niya kinuha ang kakaibang mga apoy ay pinatay, ngunit ang mga kamay ni Wu Chanzhen ay naging sunog na karne, at ang mga buto ay makikita sa ilalim ng itim na sunog na karne. Imposible na ganap na gumaling mula sa ganitong uri ng pinsala sa maikling panahon. Tinitingnan ng kanyang sariling kamay, ang ekspresyon ni Wu Chanzhen ay naging lubhang pangit, at ang intensyon sa pagpatay sa kanyang mga mata ay lubos na binalot si Yehan, madilim at nakakatakot. Ang apoy kanina, sa kabutihang palad, ay nasaktan ang kanyang palad. Kung nasa ibang lugar ito, o isang malaking lugar ang napapalibutan ng ganitong uri ng apoy, kung gayon kahit na may makapangyarihan niyang lakas, siya ay malubhang masasaktan o kahit na nasa panganib na mamatay. Wu Chanzhen, kumusta ang aking galaw? Ang nakakatakot na apoy ay kumikislap sa mga kamay ni Yehan. Tiningnan niya si Wu Chanzhen na umatras na may madilim na mukha, at sinabi, Wu Chanzhen, ngayon, kung hindi mo ako mapigilan, kahit na bilang karagdagan sa mabait na mga kilay sa labas, hindi ka sigurado, kung talagang gusto mong panatilihin ako dito, sigurado ka bang kaya mong bayaran ang presyo? Yehan, talagang minamaliit kita. Sabi ni Wu Chanzhen na may nanginginig na palad, tinitingnan si Yehan na may madilim na mukha. Kaya, gusto mo pa ba akong panatilihin dito? Sabi ni Yehan. Nang marinig ito, ang ekspresyon ni Wu Chanzhen ay natahimik, mahigpit niyang hinawakan ang Tyrant Wang Quan sa kanyang palad, at hindi siya nagsalita ng ganoon. Nang makita ito, nagpatuloy si Yehan, sa kasong ito, aalis na ako, Chanzhen, magkikita tayo sa susunod. Teka, nang makita na si Yehan ay aalis na lang ng ganito, ang walang pakialam na tinig ni Wu Chanzhen ay dumating, na nagdulot kay Yehan na lumingon at tumingin sa kanya, at sinabi, Chanzhen, may iba pa ba? Malamig na sinabi ni Wu Chanzhen, Yehan, hahayaan kita ngayon, ngunit sa susunod, hindi ka na magiging maswerte. Mukhang gusto kong pasalamatan si Chanzhen sa kanyang marangal na kamay. Mahinang ngumiti si Yehan, lumingon at lumabas sa looban. Sa labas ng looban, ang tatlong tao, Black Widow, Sai Mei, at ikaapat na hari sa langit, ay nakakita kay Yehan na lumabas, at ang kanilang mga ekspresyon ay biglang naging lubhang nagulat. Tihei ay nagulat, Yehan, paano siya makakalabas ng buhay? Kabanata 444. Huminto. Ang ikaapat na hari sa langit at si Daos Sai Mei ay sabay na tumayo sa harap ni Yehan, nakatitig sa kanya ng walang pakialam. Bagaman hindi nila alam kung ano ang nangyari sa loob, si Yehan ay hindi dapat pahintulutang umalis dito ng buhay ngayon. Naning, pumunta sila rito para lang patayin si Yehan, paano nila basta na lang hahayaang umalis si Yehan ng ganoon kadali? Hayaan mo siyang umalis. Sa looban, ang malalim na tinig ni Wu Chanzhen ay lumabas. Nang marinig ito, ang ikaapat na hari sa langit at si Daos Sai Mei ay ayaw na umalis sa daan at hinayaan si Yehan na umalis. Ngumisi si Yehan sa Black Widow na galit din, at sinabi, Widow, sa susunod na mamimiss mo ako, hindi na kailangang gawing ganoon kalaki. Magbubukas ako ng kwarto sa hotel, at natural akong pupunta para samahan ka.
Matapos magsalita, umalis si Yehan na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Sa likuran niya, tatlong pares ng mga mata na puno ng intensyon sa pagpatay ay pinapanood ang kanyang likuran. Chanzen, bakit mo siya hinayaan? Ngayon ang pinakamagandang pagkakataon para patayin siya. Ang tatlo sa mga Black Widows ay pumasok sa looban, tinitingnan si Wu Chanzen na nakatalikod sa kanila, ang mukha ng Black Widow ay medyo pangit. Gayunpaman, si Saimei, na nakakapagmasid ng mabuti, ay nakakita ng sunog na palad ni Wu Chanzen sa oras na ito, ang mga paso ay napakalubha na ang mga buto ay makikita. Chanzen, maaari bang ang batang iyon? May isang hitsura ng pagkabigla sa mukha ni Daoist. Tumango si Wu Chanzen at sinabi, ang batang ito ay napakamakapangyarihan, Saimei, hindi kanya kapantay, at may mga bagay sa kanya na natatakot ako, kung hindi, sa tingin mo ba hahayaan ko siyang umalis ng ganoon kadali siya? Hindi maganda para sa akin o para sa kanya na mamatay. Kung gusto mo siyang patayin, maaari ka lamang maghanap ng ibang pagkakataon. Nang marinig ang mga salita ni Wu Chanzen, ang mukha ni Daoist Saimei ay mas nagulat pa. Hindi siya kalaban ni Yehan. Bakit hindi niya naramdaman ang aura na mas malakas kaysa sa kanya sa katawan ni Yehan? Kung si Yehan ay mas malakas kaysa sa kanya, hindi ba nangangahulugan na ang realm ni Yehan ay umabot na sa tuktok ng Xiaorendo, na wala pang 20 taong gulang, at ang Daoist na may mabait na mga kilay ay hindi mapigil ang hawakan ng mahigpit ang baril sa kanyang kamay? Fokhen, na may isang nakamamatay na tingin sa kanyang mukha, ang binatang iyon ay talagang nakakatakot, at mabilis siyang umuunlad. Ito ay chismis lamang noong nakaraang panahon na binuksan niya ang channel ng gobernador at na-promote sa isang master ng junior governor. Gayunpaman, hindi nagtagal ay tumalon si Yehan sa tuktok ng Xiaorendo. Ang sitwasyong ito ay hindi isang himala. Iyon lang ang para sa bagay na ito. Bumalik sa punong tanggapan. Gusto kong makilala muli ang Yehan na ito. Hindi siya kasing simple ng paggawa mo sa kanya. Dapat may mga sikreto sa kanya na hindi alam ng mga tagalabas. Seryosong sinabi ni Wu Chanzen. Sa isang maliit na eskinita, matapos magsuka si Yehan ng isang bangkos ng dugo, sumandal siya sa dingding, ang kanyang mukha ay napakaputla, at pagkatapos ay kumuha siya ng sigarilyo at sinindihan ito. Huwag mo siyang tingnan na nagpapanggap na maayos lang kanina, sa katunayan, sa panahon ng pakikipaglaban kay Wu Chanzen, si Yehan ay malubhang nasugatan, at ang dahilan kung bakit siya nagpapanggap na maayos ay dahil ayaw niyang makita ni Wu Chanzen ang mga bakas. Kung alam ni Wu Chanzen na siya ay namamatay, baka hindi siya hahayaang umalis ngayon. Siyempre, kung ito ay talagang magiging isang dead end, si Wu Chanzen ay maaaring hindi kayang talunin si Yehan na nasa ilalim ng isang buong pagsabog. Gayunpaman, kahit na si Yehan o si Wu Chanzen, ayaw nilang makita ang ganitong uri ng resulta. Pareho silang magdurusa. Hindi maganda ang sabihin na walang sino man ang mabuti, at ang wakas na ito ang pinakamaganda ngayon. Wu Chanzen, isang kahangahangang kaaway. Pumitit si Yehan ng malalim na sigarilyo, ang kanyang mga mata ay medyo seryoso, kung gusto niyang patayin si Wu Chanzen, sa kanyang kasalukuyang lakas, maliban na lang kung mayroon siyang Longquan sword sa kanyang kamay, at ang Chiyugo ang apoy ng buhay ay may isang tiyak na pagkakataon na patayin si Wu Chanzen. Mukhang isang hakbang na lang ang layo sa tuktok ng Zongrendo at Xiaorendo, ngunit ang kakayahan sa pakikipaglaban sa pagitan ng dalawa ay hindi maihahambing. Ang isang master ng gitnang Rendo Realm ay maaaring pumatay ng isang junior Rendo Peak sa loob ng 10 galaw. Tao, si Yehan ay maaaring lumaban kay Wu Chanzen at saktan siya, at maaari pa rin siyang umalis. Sa katunayan, ito ay itinuturing na isang kilos laban sa kalangitan. Kung ang balita ng labanang ito sa pagitan ng dalawa sa kanila ay kumalat, natatakot ako na ang buong sinaunang martial arts world ay manginig. Siyempre, maliban sa ilang mga taong naruroon ngayon, walang sino man ang makakaalam na sa mapagpakumbabang looban na iyon, ang underground world ng Timog China ang Panginoon ng China at ang bagong hari ng East China Underground World ay naglaban na sa isa't isa. Sa daan patungo sa military area, si Yehan ay naglalakad na parang isang normal na tao. Sa isang kagubatan kanina, napagamot na niya ang kanyang mga sugat. Nang makarating siya sa pasukan ng military area, nakakita si Yehan ng isang magandang figure sa mabigat na binabantayang gate. Naghihintay doon sa kanya, isang pares ng magagandang mata ang madalas na tumitingin sa daan patungo sa military area. Gayunpaman, nang makita niya na ang lalaking kanyang inaalala ay lumitaw na ligtas at tunog, isang kaakit-akit na ngiti ang sumilay sa mukha ni Joe Yuner, at ang nag-aalalang hitsura sa kanyang magandang mukha ay nawala ng walang bakas. Huwag mong bitawan. Okay lang ba ako? May nanonood.
Tinakpan ni Yehan ang mukha ni Jo Yuner gamit ang dalawang kamay, at pagkatapos ay hinalikan siya sa noo. Nang makita ang mga sundalong nagbabantay sa pasukan na palihim na tumitingin sa lugar na ito, namula si Jo Yuner at sinabi, huwag mo na itong gawin muli sa susunod, ikakabahala nito ang mga tao hanggang sa kamatayan. Kung may mangyayaring masama sa iyo, ang mga sumusunod sa iyo ano ang gagawin? Kinamot ni Yehan ang ilong ni Jo Yuner gamit ang kanyang mga daliri, at sinabi, huwag kang mag-alala, ang iyong asawa ay masipag, at dalubhasa siya sa pagpigil sa mga demonyo at goblin. Tingnan mo, inikat ni Jo Yuner ang mga mata ni Yehan, at pagkatapos ay sinabi, Yehan, dahil napunta na ako sa Timog China, gusto kong pumunta sa Nanay Province sandali, ngunit ang dalawa sa atin ay hindi pa nakakalabas ng mag-isa noon. Ang isang pagkakataon ay tama lang, at ang Lies Jewelry ay nasa Nanay Province. Dahil nandito tayo sa oras na ito, kausapin natin ang Lies Jewelry para makita kung kaya nating bilhin ang mga ito. Hanggat bibilhin natin ang Lies Jewelry, kung gayon ang ating Zeus Jewelry Nanfang ay tunay na ang #1 jewelry company. Tumango si Yehan at sinabing may ngiti, sige, paano bukas, sasamahan kita para makita ang tanawin ng South China Sea. Sa oras na ito ay ang ating honeymoon bilang mag-asawa. Napakaganda mo, sino ang ikinasal sa iyo, hindi pa opisyal na pumayag ang aking ama. Hehe, magiging isang bagay lang ito ng panahon, ang magiging biyenan ay hindi magiging mahirap para sa akin. Ngumisi si Yehan. Pagkatapos, ang dalawa ay pumasok sa military area na magkahawak kamay. Nang makauwi sila, si Shu Wiru ay abala sa kusina, at si Zhou Chiguo ay nakaupo rin sa sala na nagbabasa ng dyaryo, kung minsan ay nakakunot ang noo at kung minsan ay galit. Ama, aba, nakabalik na, nagluluto ang iyong ina, magiging handa na ito maya-maya. Itinaas ni Zhou Chiguo ang kanyang ulo at sumulyap sa dalawa sa kanila, sinabi ni Zhou Yuner kay Yehan, tutulungan ko si nanay magluto, kayo ni tatay ay umupo muna sandali. Panipi. Kabanata 445. Tumango si Yehan, at umupo sa tapat ni Zhou Chiguo. Tingnan mo ang dyaryong ito, ano sa tingin mo? Iniabot ni Zhou Chiguo ang dyaryo kay Yehan. Kinuha ni Yehan ang dyaryo at tiningnan ito. Ito ay isang military newspaper. May ulat dito na ang maliit na bansang isla ay nakatingin sa isang isla sa tubig ng bansa at nag-aagawan para sa soberanya ng isang tiyak na bansa. Matapos itong basahin, sinabi ni Yehan, mukhang ang mga mababang bansang iyon ay napaka hindi mapakali at gusto nilang gumawa ng isang bagay na mangyayari sa internasyonal. Ngunit tingnan ang nakatagong kahulugan sa likod nila, ang malaking bansa sa kanlurang mundo ay sumusuporta sa kanila, isang pugad ng mga ahas at daga, ang ating bansa ay gustong pigilan sila ang grupong ito ng mga lalaki na may masasamang intensyon, kung hindi ka gumalaw ng kaunti para buksan ang kanilang mga mata, talagang iniisip mo na natatakot ka sa kanila. Hindi ganoon kadali. Sabi ni Zhou Chiguo, bagaman ang maliit na isla ay mayaman sa mga mapagkukunan, at ang maliit na bansang isla ay gustong gumawa ng mga kaguluhan hindi minsan o dalawang beses, ngunit sa oras na ito ay agresibo silang dumating at walang balak na sumuko. Ang mga sumusuporta sa likod nila ay nagpakita ito ay napakahirap din, natatakot ako na hindi ito kasing simple ng pakikipaglaban para sa Panginoon, dapat may iba pang mga planong binalak sa likod nito, marahil ang bagay na ito ay may kaugnayan din sa iyong Security Bureau. May kaugnayan ba ito sa Security Bureau? Nagulat si Yehan nang marinig ito. Paano magkakaroon ng kaugnayan ang bagay na ito sa Security Bureau? Sabi ni Zhou Chiguo, hanggat alam ko, ang mga tao mula sa iyong Security Bureau ay nag-iingay sa internasyonal kamakailan. Tila pinalayas nila ang ilang ambisyosong lalaki sa isang pagmamadali at nais na maghanap ng mali sa ating teritoryo, masaya. Tinanong ni Yehan, ano ang nangyayari sa ating panig ngayon? Ito ay isang digmaang pampulitika, at ito rin ay isang digmaan upang ipakita ang lakas ng militar. Pagkatapos ng ilang sandali, magkakaroon ng ehersisyo sa dagat sa China. Kung hindi mo putalasin ang kanilang mga kutsilyo, hindi nila malalaman kung gaano katalas ang mga kuko ng dragon. Malamig na sinabi ni Zhou Chiguo. Umupo si Yehan sa tapat ni Zhou Chiguo at nanatiling tahimik. Ang mga salitang ang insidenteng ito ay may kaugnayan sa Security Bureau ay nagpaalala kay Yehan kay Hu Feng. Ang babaeng ito ay nasa isang misyon sa loob ng ilang buwan at hindi pa rin nakabalik. Nagpadala rin ang Bureau ng ilang mga koponan na nagpapakita ng kahalagahan ng gawaing ito sa bansa at sa Security Bureau. Aalis ako sa Nanning bukas. Nang marinig ito, tumango si Zhou Chiguo at sinabi, ang isang lalaki ay dapat tumuon sa kanyang karera at protektahan ang bansa para sa mga tao. Uminom tayo ng 2 pang baso ngayong gabi.
Sana ay tawagan mo ako ng iba kapag dumating ka sa susunod. Ngumiti si Yehan at sinabi, likas lang iyon. Matapos manatili sa military area ng isa pang gabi, sina Yehan at Joe Yuner ay sumakay ng eroplano patungong Nanay Province maaga kinabukasan. Ang Nanay Province ay isa sa mga sikat na lugar ng turista sa China na may natatanging tanawin at kaaya-ayang klima. Ang tanawin ng Sanya sa South China Sea ay mas maganda pa. Kilala bilang ang Oriental Hawaii, ito ay nangunguna sa 4 na first-tier cities sa China, Sanwei Hangsha. Araw-araw, maraming turista ang pumupunta rito para magbakasyon. Pagdating sa Nanay Province, sina Yehan at Joe Yuner ay hindi nagmadali na pumunta sa Lee's Jewelry. Ang tanawin sa South China Sea ay kaaya-aya, kaya sayang na hindi maglakad-lakad dito. Bukod dito, mula noong nagkita ang dalawa, tila wala silang magandang oras. Upang mabawi ang pagkakasala sa pagharap kay Joe Yuner sa kanyang puso, si Yehan ay nanatili sa tabi ni Joe Yuner sa loob ng 3 magkakasunod na araw, lumulutang sa dagat sa isang yate, nananatili sa maraming magagandang isla at dalampasigan sa South China Sea. Sa mga yapak ng dalawa sa kanila, Yehan, sinabi mo na magiging maganda kung ibinaba natin ang lahat at magkasama na lang tayo araw-araw. Sa beach lounger, si Joe Yuner ay nakasuot ng konserbatibong swimsuit at nakasuot ng salaming pang-araw na nag-uunat ng kanyang baywang, tinatamasa ang bihirang pagkakataong ito ng komportable. Ito ay isang pagkakataon upang makapagpahinga, ngunit bagaman si Joe Yuner ay nagbibihis ng mas konserbatibo, ang mga lugar na dapat na matambok ay matambok, at ang mga lugar na dapat itaas ay itinaas. Bilang karagdagan sa natatanging ugali at hitsura, ginagawa rin itong madalas siyang tinitingnan ng mga lalaking dumadaan. Si Yehan ay nakasuot ng isang pares ng beach pants, hubad na may perpektong figure na tiyak na maihahambing sa karamihan ng mga ambisyosong hayop, at sinabi, Yuner, ang oras na ito ay hindi magiging masyadong mahaba, bigyan mo ako ng ilang taon kapag may kakayahan na akong maging nasa mundong ito. Nakatayo sa aking mga paa, sasamahan kita araw-araw na parang ngayon, tumanda ng dahan-dahan sa iyo, panoorin ang pag-agos at pag-agos ng alon kasama mo, at panoorin ang mga magagandang bundok at ilog kasama mo. Isang salita mula sa hayop na ito ang nakagalaw kay Joe Yuner sa lupa, at tumakbo mula sa recliner para humiga sa mga bisig ni Yehan. Ang itsura ni Zinfo ay parang kumakain ng nakalalasing na pulot. Mga salita ng pag-ibig, para sa isang babae anumang oras, ay napakahalaga. Ito ay isang nakamamatay na lason, na hindi nila kayang pigilan, ngunit ang mga salita ng pag-ibig ni Yehan ay opium kay Joe Yuner, na nagdulot sa kanya ng pagkagumon, lumulubog dito at hindi makalabas. Niyakap ni Yehan si Joe Yuner, tiningnan ang baybayin sa harap ng dalampasigan, ang kanyang mga iniisip ay naglibot, kailan niya kaya siya masasamahan ng ganito. Pagkatapos ng ilang taon, kaya bang talagang maayos ang lahat? Sa ilalim ng tahimik na titig ni Yehan, bigla, isang pamilyar na figure ang pumasok sa paningin ni Yehan. Nang makita ang taong ito, naalala pa ni Yehan ang mga nakaraang eksena. Ano iyon? Nakahiga sa mga bisig ni Yehan, nakaramdam si Joe Yuner ng kakaiba kay Yehan, itinaas niya ang kanyang ulo at sumulyap sa gwapong profile ni Yehan. Ngumiti si Yehan at sinabi, wala, nakakita lang ako ng kakilala, halos nakalimutan ko na siya. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, sinundan ni Joe Yuner ang kanyang titig, at pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, kaya ang batang may-ari ng Wolf's Jewelry. Nang nasa Tengchong ka, kayong dalawa ay magkaribal, ngunit ang lalaking ito ay dumating sa nanay sa oras na ito ano ang ginagawa mo. Sabi ni Yehan, ito ay isang master na walang tubo at hindi kayang kayanin ng maaga. Ang pagpunta sa Hainan Province ay natural na hindi kasing simple ng pagpunta lang para maglaro. Yuner, lumapit tayo at bumati at tingnan kung ang batang may-ari ng ating Wolf's Jewelry ay naroon pa rin. Tandaan mo ako. Matapos magsalita, inalog ni Yehan ang champagne sa kanyang kamay, hinawakan ni Joe Yuner ang kanyang kamay sa gilid, at ang dalawa ay naglakad patungo sa harap ng dalampasigan. Sa harap nila, si Go Yunxiao ay nakasuot ng swimming trunks, may hawak na magandang babae sa kanyang mga bisig. Sa tabi niya, mayroong isang binata na may hawak din ng isang magandang babae sa kanyang mga bisig. Ang dalawa ay tumatawa at nag-uusap, mukhang napakaharmonya. Naglakad si Yehan na nakayakap sa baywang ni Joe Yuner, lumapit kay Go Yunxiao, itinaas ang champagne sa kanyang kamay at sinabi, Master Go, matagal na tayong hindi nagkikita. Niyakap ni Go Yunxiao ang magandang babae at nakikipag-usap sa binatang nakahiga sa tabi niya. Nang marinig niya ito, tumangala siya. Sa ilalim ng sikat ng araw, isang binatang napakagwapo na kahit siya ay naiinggit ay nakayakap sa isang babaeng mas matangkad sa kanya.
Ang mas magandang babae, sa ilalim ng sikat ng araw, ang dalawa sa kanila ay parang isang golden boy at isang jade girl. Ikaw pala, matapos makita ng malinaw ang taong nasa harap niya, naningkit ang mga mata ni Go Yunxiao at ngumisi. Ngumiti si Yehan at sinabi, lumalabas na naaalala pa rin ako ni Young Master Go. Bihira, hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Young Master Go na naglakbay mula sa Xiangjiang patungong South China Sea. Ngumisi si Go Yunxiao, pamilyar ka ba sa akin? Bakit ko sasabihin sa iyo? Kabanata 446. Go Xiao, hindi ko alam kung sino ito. Ang mga mata ng binata sa tabi ni Go Yunxiao ay gaanong nahulog sa katawan ni Yehan. Isang tingin lang ang ginawa niya, ngunit si Zhou Yuner ay hindi niya maalis ang tingin, nakatingin sa nakalukot at matambok na tukso. May isang mapusok na kulay sa mga mata ng binata. Walang pakialam na sinabi ni Go Yunxiao, ito ay isang maswerteng bumpkin lamang. Noon, nagbayad siya ng ilang piraso ng Sky High Jadeite sa Stone Gambling Festival, kaya naisip niya na siya ay makapangyarihan sa lahat. Nang marinig ito, ang binata ay sinabi ng may mapanuyang ngiti, akala ko ito ay isang dakilang big shot, ngunit lumalabas na ito ay isang nouveau riche lamang na kumita ng pera, magandang babae, ang pagsunod sa ganoong tao ay talagang nakakahiya sa iyo, bakit hindi ka aalis ano ang tungkol sa kanya at sa akin? Sumunod ka sa akin, sa South China Sea, makukuha ko ang anumang gusto mo. Young Master Liu, paano mo magagawa ito? Nang marinig ang mga salita ng binata, ang babae sa kanyang mga bisig ay agad na nagalit, at tumingin kay Zhou Yuner ng may sama ng loob. Manahimik ka, wala kang pakialam. Tinapik ng binata ang puwit ng magandang babae sa kanyang mga bisig, nakatitig sa mainit na figure ni Zhou Yuner. Hehe, hindi ko inaasahan na may mga tao sa mundong ito na napakabait sa akin. Mabibili nila sa akin ang anumang gusto ko. Kung masipag siya, natatakot akong maaantig ako. Tumawa si Zhou Yuner. Si Go Yunxiao ay lubhang naaakit sa kaakit-akit at marangal na hitsura, ngunit alam ni Go Yunxiao na si Yehan ay isang mabangis na tao na may napakahusay na kasanayan. Bagaman hinahangad din niya si Zhou Yuner, hindi niya ito gagawin ng ganito. Kung nagalit si Yehan, hindi ito magiging magandang bagay para sa kanya. Kung ang ibang mga tao ay gustong kumain ng alimasag na ito, kailangan lang niyang manood ng palabas ng tahimik sa gilid. Kung magagamit niya ang kamay ng pamilya Liu upang alisin si Yehan sa South China Sea, ito ay magiging isang magandang bagay para kay Go Yunxiao. Pinag-uusapan ko si Yuner, gusto mo ba ang ganitong uri ng bastos? Nang marinig ang mga salita ng binata, at makita ang kanyang hubad na mga mata, ang mga mata ni Yehan ay kumislap ng intensyon sa pagpatay. Ang lalaking ito ba ay naghahanap lang ng gulo? Sinadyang pukawin siya, ang mga kahihinatnan ay hindi kayang bayaran ng sinuman. Mas mapagbigay siya kaysa sa iyo. Inikat ni Zhou Yuner ang mga mata ni Yehan, at pagkatapos ay sinabi niya sa binata, sa South China Sea, kung talagang gusto ko ng isang bagay, papayag ka, tama. Nang marinig ito, isang hitsura ng kayabangan ang sumilay sa mukha ng binata. Ang anumang babae na nahaharap sa kanyang pananalaki sa pera ay uungol lamang sa ilalim niya sa huli. Ang mga salita ni Zhou Yuner ay nagparamdam sa mukha ng binata ng higit pa mayroong isang pakiramdam ng tagumpay pagkatapos masakop, at sinabi niya, syempre, hanggat iiwan mo ang taong nasa tabi mo, at pagkatapos ay humiling ka ng anumang bagay, ako, Liu Rulong, ay makakakuha nito para sa iyo. Hindi nagbibiro si Young Master Liu, hindi ba? Nagpakita si Zhou Yuner ng isang hitsura ng paghamak sa kanyang mukha. Nang makita ang ekspresyon ni Zhou Yuner, naramdaman ni Liu Rulong na parang may yumapak sa kanyang buntot, at agad na sumumpot sa South China Sea, walang anumang hindi ko magagawa, Liu Rulong. Kung lalabag ako sa aking pangako, ako ang magiging pinakamahina sa South China Sea, sinasabi ko ito, magandang babae, dapat mong paniwalaan ito, tama. Oh, hindi ko mapigilan, mahal, naantig na ako sa kanya, mukhang kailangan ko lang iwanan ka. Matapos sabihin ito ni Liu Rulong, sinabi ni Zhou Yuner kay Yehan na may hiling at buntong hininga, mukhang ayaw na ayaw niyang iwanan si Yehan. Matapos marinig ito, natural na alam ni Yehan na si Zhou Yuner ay umaarte, at ang kanyang asawa ay gustong maglaro, kaya syempre kailangan niyang makipagtulungan ng buong lakas. Yuner, talagang may puso kang iwanan ako. Malungkot na sinabi ni Yehan. Hay, hindi ko matatanggihan ang alok na ginawa ng ibang tao. Matapos sabihin ito ni Zhou Yuner, tiningnan niya si Liu Rulong at sinabi, Young Master Liu, matutupad mo ba ang iyong pangako ngayon? Syempre, hindi ko alam kung ano ang kailangan mo, magandang babae. Mapagmataas na tiningnan ni Liu Rulong si Yehan, ang hitsura na iyon ay parang ang babaeng gusto mo ay kinuha ko. Sige,
Sasabihin ko na. Sana ay magawa mo talaga ito, Young Master Liu. Sa South China Sea, wala akong gusto. Gusto kong lumuhad ka sa harap ng aking lalaki at aminin ang iyong pagkakamali. Hindi ko alam kung kaya mo ito, Young Master Liu. Nangungot siya na tiningnan ni Zhou Yuner si Liu Rulong, hayaan siyang iwanan si Ye Han, maliban na lang kung ang mundong ito ay nawasak, ang buong mundo ay napawi, natutunan na ni Zhou Yuner na tingnan ang kanyang lalaki ngayon, lalaban siya pabalik sa pinakamarangal na paraan, sinumang maglakas loob na tingnan ang kanyang lalaki, gusto niyang maghiganti. Nang marinig ang mga salita ni Zhou Yuner, ang mukha ni Liu Rulong ay naging abo. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam na nilalaro siya ni Zhou Yuner. Sinasakyan siya ng babaeng iyon. Sa larangan na ipinagmamalaki niya, ang babaeng iyon ang babae ay sinampal siya ng tahimik, inapakan ang kanyang dignidad, at lumuhad para kay Yehan para aminin ang kanyang pagkakamali. Maliban na lang kung ang mga binti ni Liu Rulong ay nabali at siya ay nakahiga sa lupa. Walang pakialam na sumulyap si Guo Yunxiao kay Liu Rulong. Sa katunayan, naramdaman na niya na nilalaro ni Zhou Yuner si Liu Rulong kanina, ngunit wala siyang sinabi. Bumalik sa Tengchong, nilalaro ni Yehan si Ning Feng, ang hiyas ng pamilya Ning. Ang eksena ay halos kapareho ng orihinal na eksena. Ano iyon? Maaari bang hindi ito magawa ng ating Young Master Liu? Nangungot siya na sinabi ni Zhou Yuner, mukhang ang aking inaasahan kay Young Master Liu ay masyadong mataas, ngunit kung hindi ito magawa ni Young Master Liu, dapat mong tandaan ang nangyari kanina. Hindi mo magagawa ang sinasabi mo, at sa South China Sea, ikaw ang pinakamahina. Malandi, naghahanap ka ba ng kamatayan? Ang mga salita ni Zhou Yuner ay lubos na nagpagalit kay Liu Rulong. Itinulak niya ang babae sa kanyang mga bisig at tumayo mula sa reclining chair. Malapit na niyang sampilan si Zhou Yuner sa mukha, ngunit paano hahayaan ni Yehan na bugbugin ng isang tao ang kanyang sariling asawa. Kaya, bago pa man mahawakan ng kamay ni Liu Rulong ang magandang mukha ni Zhou Yuner, si Yehan ay sinipan na si Liu Rulong palayo, at nahulog sa dalampasigan na nakatalikod ang kanyang puwit sa langit at ang kanyang ulo ay nasa lupa, kumakain ng isang bangkos ng buhangin. Galawin ng aking asawa, apelyido Liu, ayaw mo bang mabuhay? Walang pakialam na tiningnan ni Yehan si Liu Rulong na bumangon, ang kanyang mga mata ay puno ng mga intensyon sa pagpatay, at si Liu Rulong ay nanginig sa takot sa kanyang mga mata, na nagdulot sa kanya ng pagkahilo agad. Ito ay kasing lamig ng pagpasok sa isang ice cave. Nilalaro mo ako, sa South China Sea, ako, Liu Rulong, ay tiyak na magpapabayad sa iyo ng presyo. Tiningnan ni Liu Rulong sina Yehan at Zhou Yuner na may madilim na mukha. Walang sino man sa South China Sea ang naglakas loob na mapahiya siya ng ganito. Ang eksena ngayon ay isang malaking kahihiyan lamang para sa kanya. Hinihintay kita na lumapit at magpapabayad sa akin ng presyo. Tumawa si Yehan, at pagkatapos ay tiningnan niya si Guo Yunxiao, na nagsasaya, at sinabi, Master Guo, ang mainland ay hindi kasing ganda ng Xiangjiang tulad mo, mag-ingat ka kapag lumabas ka, huwag kang maging naroon ng isang aksidente dito, at ang mga buhay ay nawala. Matapos magsalita, hinawakan ni Yehan ang kamay ni Zhou Yuner at umalis. Bantaan mo ako. Malamig na tinitigan ni Guo Yunxiao ang likuran ni Yehan, pagkatapos ay tiningnan niya si Liu Rulong na may malamig ding mukha, at biglang ngumiti. Ang pamilya Liu ay may maraming kapangyarihan sa South China Sea, binugbog ni Yehan si Liu Rulong, isang kontrabida na dapat maghiganti, tiyak na siya hindi niya hahayaang ganito lang ito, ang paghihiganti kay Yehan ay hindi maiiwasan, marahil, kailangan lang niyang patuloy na manood ng palabas sa gilid. Damn bastard, dapat kitang patayin. Malandi, dapat kitang laruin ng walang awa, para lang mabuhay ka sa ilalim ng aking batang Panginoon sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ang mukha ni Liu Rulong ay lubhang mabangis, ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom, pagkatapos ay direkta niyang kinuha ang telepono mula sa mesa sa tabi ng recliner, nag-dial ng isang numero at lumabas, Master Fei, tulungan mo ako, may lalaki at babae sa dalampasigan ng Deepwater Bay. Nang makita si Liu Rulong matapos gumawa ng tawag sa telepono, kinuha ni Guo Yunxiao ang champagne sa mesa at sinabi, Young Master Liu, ang taong nagturo sa iyo kanina ay hindi mahina, kung gusto mong maghiganti sa kanya, mas mabuting maghanap ka ng taong may kakayahan, kung hindi, sa huli, mawawalan ka lang ng asawa at mawawalan ng hukbo. Kabanata 447. Ngumisi si Liu Rulong at sinabi, huwag kang mag-alala, ang mga tinawag ko ay talagang kakaiba sa teritoryo ng Nanay Province, ang dalawang lalaking iyon ay patay na. Mabuti naman, kaya mukhang dapat kong batiin si Liu Xiao sa pagbabalik ng kagandahan muna.
Mahinang ngumiti si Go Yunxiao, hinawakan ang champagne sa kamay ni Liu Rulong, at ininom ni Liu Rulong ang champagne sa kanyang kamay na may masamang ekspresyon pagkatapos ng lahat, kapag nahuli sina Ye Han at Zhou Yuner, gagamitin niya ang pinakamasamang paraan upang harapin ang mga ito. Personal niyang itatanghal ang isang live na erotic palace kasama ang kanyang asawa sa harap ng lalaking iyon, na nagpapahintulot sa kanila na magsisi na pukawin siya. Pagkatapos umalis sa dalampasigan, sina Yehan at Zhou Yuner ay pumunta sa isang kalapit na hotel para maghapunan. Yehan, maaari bang si Liu Rulong ay mula sa pamilya Liu sa Sanya? Sa loob ng hotel, sinabi ni Zhou Yuner kay Yehan habang kumakain ng magalang. Ngumiti si Yehan at sinabi, matagal ko nang nakita. Ang apelyido ay Liu, at napakamayabang niya. Sa Sanya, ang pamilya Liu lamang ang may ganoong kalaking boses. Sa ganitong paraan, si Go Yunxiao ay kasama ng pamilya Liu sa oras na ito, natatakot akong hindi simple ang balak. Kumunat ang noo ni Zhou Yuner. Wala itong problema. Sabi ni Yehan, ang relasyon ni Go Yunxiao sa pamilya Liu ay isang bagay sa negosyo. Hanggat nag-aalok kami ng magagandang kondisyon sa pamilya Liu, sa tingin ko ay tatanggapin ito ni Ji. Liu Guangzhang. Ang mainland ay hindi kasing ganda ng Xiangjiang. Dito, habang gumagawa ng negosyo, kailangan mo ng sapat na malakas na background, sa tingin ko ay gagawa ng tamang pagpipilian si matandang Liu Guangzhang sa huli. Pagkatapos ng pagkain, maaga pa, at sina Yehan at Zhou Yuner ay hindi bumalik sa hotel kung saan sila pansamantalang nanatili. Ang panonood ng Night View ng Sanya ay isang programa na hindi dapat palampasin. Sa kalye, ang dalawa ay magkahawak kamay na parang magkasintahan. Paminsan-minsan, manunood sila ng mga stall sa kalye ang maliit na alahas sa mesa, paminsan-minsan ay pumunta sa isang tiyak na parisukat upang manood ng mga acrobatic performance, at paminsan-minsan ay umupo sa merry-go-round, iniiwan ang kanilang tawanan sa maraming lugar sa lungsod na ito. Ang 3 araw na ito ay ang pinakamasaya at pinakamasayang 3 araw na nabuhay ni Zhou Yuner, hindi dahil sa ibang mga dahilan, ngunit dahil sa pakikasama ni Yehan, kaya't lubos niyang pinagbibigyan ang sarili, marahil pagkatapos umalis sa nanay, siya at si Yehan ay maghihiwalay muli. Muling nagiging abala. Yehan, pagod ka na ba? Sa likuran ni Yehan, tiningnan ni Zhou Yuner ang maliit na lalaking buhat sa kanya na may masayang mukha, at palihim na hinalikan ang gilid ng mukha ni Yehan, pinisil ni Yehan ang hita ni Zhou Yuner, tumawa, hindi mo ba alam ang physical fitness ng iyong lalaki? Walang hiyang lalaki. Namula si Zhou Yuner at sinira ang kanyang bibig. Si Zhou Yuner, na nakakakilala kay Yehan ng mabuti, ay natural na alam kung ano ang tinutukoy ni Yehan gamit ang salitang physical fitness. Ngumisi si Yehan, pagkatapos ay sumulyap sa ilang direksyon sa likuran niya, at sinabi kay Zhou Yuner, Yuner, may ilang buntot tayo sa likuran natin, mukhang ang iyong lalaki ay maaaring igalaw ang kanyang mga kamay at paa at iunat ang kanyang katawan mamaya, nawala. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Zhou Yuner, ngunit wala siyang sinabi, at hinayaan si Yehan na buhatin siya papasok sa isang madilim na eskinita. Pagkatapos pumasok sa eskinita, ibinaba ni Yehan si Zhou Yuner, sinindihan ang isang sigarilyo, at tahimik na naghintay para lumitaw ang mga buntot sa kanilang sariling inisyatiba. Sa katunayan, natuklasan ni Yehan ang mga buntot na ito kalahating oras na ang nakakaraan, ngunit ang mga taong ito ay wala namang ginawa, ngayon ay nakasaya na si Zhou Yuner, oras na para linisin ni Yehan ang mga buntot na ito, sinusundan, palagi nitong ginagawang hindi masaya. Kakasindi lang ni Yehan ng sigarilyo, at sa pasukan ng eskinita, ang mga buntot na iyon ay lumitaw sa kanilang sarili. 6 na tao ang kabuuan. Nang makita sina Yehan at Zhou Yuner na pumasok sa isang dead end, ang mga taong ito ay naglakad na may mga mukha ng panunuya, at hinugot pa ang mga sandata na dinala niya kanina, sa ilalim ng mahinang liwanag, ang mga sandatang ito ay malamig na kumikislap. Kayo, sinusundan ninyo kami ng matagal, at lumitaw lang kayo ngayon, hindi ba kayo pagod? Naninigarilyo si Yehan ng sigarilyo, nakatingin sa 6 na taong lumitaw na may paglalaro. Naglakas loob kang tumakbo rito, alam na sinusundan ka namin. Mukhang naghahanap ka ng kamatayan. Isang tao ang ngumiti kay Yehan, at pagkatapos ay nagpatuloy, bata, bibigyan kita ng pagkakataon na sumama sa amin sa iyong sarili. Kung tumanggi ka kung gayon, wala kaming magagawa kundi basagin ang iyong mga paa at buhatin ka palayo. Si Liu Rulong ang nag-utos sa inyo na pumunta rito. Mahinang ngumiti si Yehan, tiningnan ang 6 na tao, at sinabi, kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, natatakot akong mamamatay ako sa huli, kaya tumanggi ako.
Matapos sabihin iyon, ang putol na sigarilyo sa kamay ni Yehan ay biglang sumabog, at direktang tumama sa mukha ng isang matangkad na lalaki, na nagdulot sa kanya ng pagsigaw sa sakit. Bagaman ang mga kasanayan ng anim na taong ito ay mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong tao, sila ay lubos na mas mababa kay Yehan. Nakatingin sa anim na taong nahulog sa eskinita at umuungal sa sakit, yumuko si Yehan at tiningnan sila. Sinabi ng isa sa kanila, ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon, dalhin mo ako para makilala ang mga tao sa likod mo, kung hindi, papatayin kita. Nang marinig ito, ang anim na tao ay natakot. Nilabanan nila si Yehan kanina. Sa loob lamang ng ilang segundo, nahulog sila sa lupa bago nila nakita kung paano gumawa ng galaw si Yehan. Maikling pa lang. Bakit, hindi ka ba pumapayag? Ngumisi si Yehan, at kumuha ng kutsilyo mula sa lupa at inalog ito sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Teka, nangako kami? Si Kuya Kiyang ang nag-utos sa amin na pumunta, dadalhin ka namin para makita si Kuya Kiyang ngayon. Nang makita si Yehan na naglalaro ng kutsilyo sa iba't ibang paraan, ang anim na taong nahulog sa eskinita ay natakot. Lahat sila ay nanginginig. Ganon na nga. Tumayo si Yehan at sumulyap sa kanila, kung gayon, nakahiga ka pa rin ba sa lupa at nagpapanggap na patay. Nang marinig ito, agad na ay nalalayan ng anim na tao ang isa't isa para tumayo, at pailay na naglakad patungo sa labas. Si Kuya Kiyang, ang kabayo sa ilalim ni Gulongto sa underground world ng South China Sea, ay isang master na nakakapaglaban at nakakapatay. Nanunood siya ng ilang night show sa mga araw ng linggo para takutin ang mga kabataan na naglakas loob na gumawa ng gulo. Ngayong gabi, si Kuya Kiyang ay nakaupo sa opisina, may isang magandang babae ring nakaupo sa kanyang kondangan. Tungkol naman sa ginagawa ng dalawa, alam ng lahat. Gayunpaman, nang nasa mataas na espiritu si Kuya Kiyang at malapit na niyang itaas ang kanyang baril para pumasok sa labanan, may mga pagsabog ng mabilis na pagkatok sa pinto. Damn it, wala ganoong kagyat. Sino mang nakagambala sa aking interes ngayon, wawasakin ko siya. Mapait na tiningnan ni Kuya Kiyang ang pinto ng opisina, at sinabi sa babaeng nakaupo sa kanya, sige, isara ang pinto. Buksan. Hindi, Kuya Kiyang, sabi ng babae na may mga mata na kumikislap. Kung sinabihan kang pumunta, pumunta ka agad, nasaan ang impyerno na may ganoong karaming kalokohan. Nagulat ang babae sa mga salita ni Kuya Kiyang at nagmadaling pumunta para buksan ang pinto. Pagkatapos, isang lalaking may dugo sa kanyang mukha ang direktang nahulog sa pinto, at sinabing may pagkautol, Kuya Kiyang, may isang tao, gumawa ng gulo. Nang marinig ito, hindi man lang tinanong ni Kuya Kiyang kung sino iyon. Direkta siyang sumumpa, kumuha ng kutsilyo mula sa dingding at nagmadaling bumaba. Ito ay isang nightclub na binabantayan niya. Ang kaunting mukha ay hindi magdudulot ng gulo dito, ngunit ngayon, may isang taong dumating para gumawa ng gulo. Kabanata 448. Gayunpaman, nang bumaba si Kuya Kiyang, nakita niya na sa buong night venue, ang lahat ng mga taong namamahala sa panunood ng venue ay nahulog sa lupa, maraming pasilidad sa venue ang nabasag, at ang lahat ng mga bisita at waiter ay tumakbo palayo. Ngayon, ito sa arena, maliban sa mga tauhan na nahulog sa lupa at umuungal, may isang lalaki at isang babae lamang na nakaupo sa bar na dahan-dahang tumitikim ng magandang alak. Nang makita ang tanawin na ito, ang madilim na mga mata ni Kuya Kiyang ay biglang nagyelo. Dahan-dahan siyang bumaba na may hawak na kutsilyo sa kanyang kamay, tiningnan ang lalaki at babaeng nakaupo sa bar na nakatalikod sa kanya, at sinabi, kaibigan, ang isa sa daan, iulat ang iyong numero, paano ko, Li Wencheng, na-offend ang inyong dalawa. Nang marinig ito, lumingon si Yehan para tingnan siya, at sinabi, ipinadala mo ba ang isang tao para arestuhin ako? Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Kuya Kiyang. Ngayon ay hiniling sa kanya ni Young Master Fei na magpadala ng ilang tao para arestuhin ang dalawang tao. Maaari kayang ang lalaki at isang babaeng ito ang dalawang binanggit ni Young Master Fei. Kaibigan ko, alam mo ba na ang lugar na iyong sinisira ngayon ay pag-aari ni Gulongto? So what? Lumingon si Yehan at tumayo at dumiretso kay Kuya Kiyang na may kalmadong ekspresyon at mapaglarong ngiti, at sinabi, hindi ba magagalaw ang South Sea Underground Dragon? Alam mo ba kung anong presyo ang babayaran mo para sa pagsasabi ng mga bagay na ito sa South China Sea? Ang presyo. Ngumiti si Yehan, alam ko lang kung sino ang nakikipag-ugnayan sa akin, makikipag-ugnayan ako sa taong iyon. Tungkol sa presyo, nakasalalay ito sa kung sino ang nahaharap dito. Marahil ay ikaw ang magbabayad ng presyo. Pagkatapos ng lahat, lumipad si Yehan gamit ang isang sampal sa mukha, sinampal si Kuya Kiyang palayo, at malakas na sinuntok ito sa dingding.
Sa oras na ito, si Kuya Kiyang ay hindi inaasahan. Ano man ang sabihin niya, siya rin ay tauhan ni Gulongto. Isa sa mga ilang general, sa mga araw ng linggo, kahit na ang mga makapangyarihang tao ay magiging magalang kapag nakita nila siya, kailan siya sinampal ng ganoon kalakas. Para kay Yehan, ang pagsampal kay Kuya Kiyang ay magaan pa. Kung hindi niya binigyan ng leksyon ang mga thugs na nanunood ng eksena sa night show kanina, kaya niyang patayin si Kuya Kiyang sa sandaling ito. Orihinal na, gusto niyang mamasyal kasama ang kanyang asawa, magsaya, at magpahinga, ngunit ang mga taong ito ay hindi siya hinayaan na mamuhay ng komportable, kaya kinailangan niyang pahirapan siya. Sino ang nagbabayad ng presyo ngayon? Kumuha si Yehan ng upuan mula sa lupa at umupo sa harap ni Kuya Kiyang. Pagkatapos ay lumapit si Joe Yuner sa likuran niya at tahimik na tumayo. Gusto niyang makita ang makapangyarihan at walang kapantay na mukha ng kanyang lalaki, isang panig. Pagsisisihan mo ito. Tinitigan ni Kuya Kiyang si Yehan, dahan-daang tumayo, at sinabing may mga ngipin na nakagat. Hindi ko kailanman pagsisisihan ang nagawa ko. Matapos titigan ni Yehan si Kuya Kiyang ng tahimik sa loob ng ilang sandali, sinabi niya, sa harap ng aking asawa, hindi kita papatayin ngayon. Alam kong may mga tao sa likod mo pagkatapos mag-utos na gawin ito, bibigyan kita ng isang gabi, at sa tanghali kinabukasan, kung walang darating para ipaliwanag ang bagay na ito sa akin, kung gayon si Gulongto ay hindi na kailangang umiral sa South China Sea. Mayabang na lalaki, sino sa tingin mo ang sarili mo? Sinira mo ang aking night show, at sinabi mo pa na gusto mong patayin si Gulongto. Sa tingin mo ba ikaw si Yehan? Malamig na sinabi ni Kuya Kiyang. Nang marinig ang mga salita ni Kuya Kiyang, magaan ang ngumiti si Yehan at sinabi, mukhang si Yehan ay medyo sikat sa inyong South China Sea. Kung kaya mong patayin si Gulongto ay hindi isang tanong na dapat mong isaalang-alang. Bibigyan lang kita ng isang gabi. Kung hindi ko makita ang mastermind sa likod ng mga eksena sa Nanay Hotel bago magtanghali kinabukasan, malalaman mo kung kaya kong patayin si Gulongto. Matapos magsalita, tumayo si Yehan at inayos ang kanyang suit, si Joe Yuner ay kusang lumapit at hinawakan ang kanyang kamay at naglakad patungo sa labas ng night venue. Ngunit sa kalagitnaan ng daan, biglang lumingon si Yehan at sinabi, sa totoo lang, kung ang taong nasa likod ng mga eksena ay hindi alam kung sino ako, maaari mong sabihin sa kanya na ang aking apelyido ay Ye. Apelyido Ye. Ang malamig na mga mata ni Kuya Kiyang ay nagyelo, at pagkatapos ay bigla siyang naisip ng isang pangalan na nagdulot ng panginginig sa kanyang mga kamay. Kamakailan, hindi ba dumating ang lalaking nagngangalang Ye sa Timog China? Ang binatang ito ay may apelyido ring Ye, maaari kayang siya iyon. Nang maisip ang posibilidad na ito, ang mukha ni Kuya Kiyang ay natakpan ng malamig na pawis, kinuha niya ang kanyang mobile phone gamit ang mga nanginginig na palad, at direktang tinawagan ang numero ni Gulongto. Ang nangyari sa Nanning ay nagdulot sa mga pinuno ng ilang mga lalawigan sa paligid ng Guangnan Province na igalang ang apelyidong ito. Ang lalaking siya ay napakatakot, natatakot na ang kanyang susunod na target ay mahahanap siya. Kung ang binatang ito ay ang lalaking iyon, ang underground world ng South China Sea ay maaaring talagang nasa kapahamakan. Ano, Akiyang, sigurado ka bang siya iyon? Sa isang villa sa Haimen City, Nanay, isang matandang lalaki na nakasuot ng tangsuit ay may hawak na telepono. Ang kanyang mukha ay medyo pangit, at ang takot sa kanyang mga mata ay mararamdaman ng sinuman. Gaano kalakas ang kanyang takot? Pinuno, hindi ako sigurado, ngunit sa tingin ko siya iyon. Sa kabilang panig ng telepono, nanginginig na sinabi ni Kuya Kiyang. Akiyang, bakit siya pumunta sa iyo? Ano ang nangyayari? Si Young Master Fei, Pinuno, pasensya na, hiniling sa akin ni Young Master Fei na mahuli ang dalawang tao at dalhin sila pabalik ngayong hapon. Noong una ay wala akong pakialam, hanggang sa direktang pinatay ako ng 2 taong ito, kaya walang silbing anak na lalaki, sobrang naiinis ako, ano pa ang kaya niyang gawin buong araw maliban sa pagkain, pag-inom at pagsasaya. Nang marinig ang mga salita ni Kuya Kiyang, galit na sumigaw si Gulongto, ang kanyang dibdib ay umaangat at bumababa. Pinuno, ano ang dapat nating gawin ngayon? Binigyan lang niya tayo ng isang gabi. Kung hindi natin makita ang mastermind sa likod nito sa Nanay Hotel bago magtanghali kinabukasan, malamang nasasalakayin niya tayo. Nang marinig ito, kumalma si Gulongto at sinabi, Akiyang, huwag kang magpanik, hayaan mong hawakan ko ang bagay na ito, tandaan, huwag kang gumawa ng padalos-dalos na kilos. Naiintindihan ko, Pinuno. Matapos ibaba si Kuya Kiyang, agad na tumawag si Gulongto. Ang tawag ay dumiretso sa Dongguan Province at sa punong tanggapan ng Chanson Society. Dumating si Yehan sa nanay at hinarap siya. Tatawag ng tulong si Chanson.
Kabanata 449. Gayunpaman, matapos gawin ang tawag na ito, ang mga tao mula sa Chansunwi ay sinagot lamang siya ng isang pangungusap, kung gusto mong mabuhay, gawin mo lang ang sinabi niya. Nangangapa na ibinaba ni Gulongto ang telepono, ang kanyang mukha ay lubhang pangit, ngayon, wala siyang ibang magagawa kundi ang pumunta para makita si Yehan sa halip na ang kanyang walang silbing anak, dahil ang Chansen ay hindi kailanman magpapadala ng isang tao para tulungan siya, na nagdulot kay Gulongto hindi ko talaga maintindihan. Ngayon, ang balita ng paglabas ni Wu Chanzen ay kumalat sa buong underground world sa Timog China. Dahil si Wu Chanzen, ang Panginoon, ay umalis na sa customs, bakit hindi niya lang pinatay si Yehan? At hayaan siyang malayang mamuhay sa teritoryo ng Timog China. Gayunpaman, paano naisip ni Gulongto at ng iba pa na sina Wu Chanzen at Yehan ay naglaban na ng palihim, at si Wu Chanzen ay hindi pa rin sigurado sa pagpatay kay Yehan, kaya hindi siya kikilos. Upang patayin si Yehan, kailangan niyang tamaan siya ng isang suntok, kung hindi, magkakaroon ng walang katapusang mga problema. Mabilis na lumipas ang isang gabi, at kinabukasan ng magising si Joe Yuner, 9:00 na ng umaga. Ang mainit na sikat ng araw ay sumikat mula sa mga floor-to-ceiling windows, na nagbigay sa mga tao ng napaka-komportableng pakiramdam. Gising na. Si Yehan ay sumando sa ulo ng kama, tiningnan si Joe Yuner na nagising na may kalmado na nakatiklop sa kanyang mga bisig, at hinaplos ang kanyang buhok. Tumangala si Joe Yuner kay Yehan, at sinabing may mga mata na kalahating nakabukas, ikaw ay isang manok, palagi kang nagigising bago ako, hindi, kailangan kong matulog sandali, pinaghirapan mo ako hanggang sa mamatay kagabi. Masamang ngumiti si Yehan, at sinabi, sino ang gumawa ng isang babaeng humihiling ng higit pang mga beses kagabi? Nang marinig ang mga salita ni Yehan, namula ang mukha ni Joe Yuner, sinipa niya si Yehan sa ilalim ng kumot, at sinabi, bumaba ka at maligo. Nagkibit-balikat si Yehan, pagkatapos ay bumaba sa kama at naglakad papunta sa banyo na ang kanyang hubad na pang-itaas na katawan ay nakabalot sa isang tuwalya. Nang ang dalawa sa kanila ay maghugas at sumakay sa elevator papunta sa restaurant sa unang palapag ng hotel, sina Yehan at Joe Yuner ay hindi inaasahang natuklasan na walang customer sa restaurant ngayon, at ang ilang mga waiter ay nakatayo sa gilid na nanginginig, paminsan-minsang tumitingin sa labas ng hotel. Matapos dalhin ni Yehan si Joe Yuner sa isang upuan at umupo, sumulyap siya sa labas ng hotel. Sa pamamagitan ng salamin, nakita niya ang ilang mga mamahaling sasakyan na nakapark sa labas, at isang grupo ng mga malalaking lalaki na nakasuot ng magagandang suit na nagbabantay sa gate ng hotel kapag bumangon ka, pinapayagan ka lang na lumabas, hindi pumasok. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang bumaba mula sa isang malaking itim na sasakyan, at sa likuran niya ay si Kuya Kiyang na sinampal ni Yehan kagabi. Matapos bumaba ng sasakyan, ang matandang lalaki at si Kuya Kiyang ay dumiretso sa hotel aba, ang matandang lalaki ay syempre si Gulongto, ang pinuno ng underground sa South China Sea. Matapos makipag-usap sa telepono sa punong tanggapan ng Chansen Society kagabi, nagmaneho siya mula sa Haimen City ng magdamag, at nakatulog lamang sa sasakyan ng ilang oras upang makarating dito bago magtanghali. Kayong dalawa, ano ang gusto ninyong kainin? Isang waiter ang dahan-dahang lumapit kina Yehan at iba pa, nagpapanggap na kalmado at nagtanong. Sinabi ni Joe Yuner, bigyan kami ng medium rare at isang well-done steak, at isang bote ng red wine. Sige, maghintay lang kayo sandali, kayong dalawa. Matapos umalis ang waiter, sinindihan ni Yehan ang isang sigarilyo sa ilalim ng mga mata ni Joe Yuner na umiikot. Kagabi, siya ay natulog. Ayaw ni Joe Yuner na hayaan siyang manigarilyo. Pinipigilan niya ang buong gabi. Ngayon na siya ay guman sa sigarilyo, hindi pinapansin ni Yehan ang lugar na ito, anong lugar? Sa likuran ni Yehan, dahan-dahan na lumapit si Gulongto at sumigaw ng may paggalang. Walang pakialam na sinabi ni Yehan, ano iyon, pag-usapan natin ito pagkatapos kung matapos ang almusal. Kung hindi pa kayo nakakakain, maaari kayong umupo at kumain ng magkasama. Ililibre ko kayo. Hindi na kailangan, hintayin lang si G. Mas magalang na sinabi ni Gulongto. Pasensya na, wala akong ugali na pinapanood habang kumakain. Maghanap ng lugar para umupo. Salamat, G. Nadama na madaling kausap si Yehan, nakahinga ng maluwag si Gulongto, at pagkatapos ay tahimik na umupo hindi kalayuan, kasama si Kuya Kiyang na kasama niya. Matapos kumain ng steak at red wine, sina Yehan at Joe Yuner ay kumain at nag-usap ng kalahating oras bago matapos ang pagkain. Sa totoo lang, ayaw ni Yehan ng steak.
Para sa kanya, kumakain pa rin siya ng puting kanin mula sa merienda hanggang sa malaki. Sa totoo lang, nang makarating siya sa South China Sea, inayos ni Joe Yunner ang kanyang mga pangunahing pangangailangan, pagkain, tirahan at transportasyon, habang si Yehan ay binuksan ang kanyang bibig para sa pagkain at iniunat ang kanyang mga kamay para sa mga damit. Nang makita si Yehan na nagpupunas ng bibig gamit ang isang napkin, mabilis na tumakbo si Kuya Kiyang para magbayad ng bill, at binayaran din sina Yehan at iba pa para sa pagrente ng isang kwarto. Muling lumapit si Gulongto sa tabi ni Yehan, at sinabi, G. Yehan? Ang mga tauhan sa ilalim ng kanyang utos ay walang alam at pinukaw ka, kaya pakitignan ni G. Iyan na hayaan silang umalis, at kung nakaramdam si G. Iyan ang pagkadismaya, maaari akong magbayad kay G. Ye! Gulongto? Ayon sa mga alituntunin, ikaw ang aking nakatatanda, mangyaring umupo, marami akong oras ngayon, kaya mag-usap tayo ng mabuti. Ngumiti si Yehan kay Gulongto at sinenyasan siyang umupo. Bagaman umupo ang pinuno, nang makita ang ngiti ni Yehan, nakaramdam siya ng kaunting kaba sa kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang kakausapin ni Yehan sa kanya sa susunod. G. Ye. Sabihin mo sa akin. Pag-aalalang sinabi ni Gulongto. Kumuha si Yehan ng 2 sigarilyo at nagbigay ng isa kay Gulongto, sinindihan ang isa para sa sarili, at pagkatapos ay sinabi, Gulongto, maging matalino tayo at huwag magsalita ng madilim na mga salita, naniniwala akong hindi ikaw ang mastermind na sumalakay sa akin sa oras na ito, ikaw wala kang lakas ng loob, kaya sa tingin ko mas mabuting hayaan ni Gulongto ang mga magulo na tao sa likuran niya na pumunta para makita ako mismo. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nagbago ang ekspresyon ni Gulongto. Ang mastermind sa likod ng eksena na ito ay ang kanyang nag-iisang anak. Bagaman ang anak na ito ay hindi matagumpay, mayroon siyang ganoong anak sa kanyang mga huling taon. Kung talagang gusto siyang patayin ni Yehan, ang kanyang anak ay may paraan pa rin ba? G. Ye. Handa akong kunin ito para sa aking anak. Pakitawagan ang iyong kamay ng mataas. Tumayo si Gulongto at biglang yumuko kay Yehan, at nagmakaawang sinabi. Tiningnan siya ni Yehan at sinabi, Gulongto, sa totoo lang hindi ako isang taong madaling pumatay. Hindi ako pumatay kagabi, kaya dapat mong malaman na binibigyan ko ang mga tao sa likod ng mga eksena ng isang pagkakataon. May 2 oras pa bago magtanghali. Maaari mong hayaang patayin ka ng mga tao sa loob ng 2 oras, kunin siya dito, at kung nasa oras, nangangako akong hindi mo siya mapapahiya, binata, lahat ay nagkakamali. Nang marinig ito, lumiwanag ang ekspresyon ni Gulongto. Bilang hari ng underground world sa silangang China, alam ni Gulongto na si Yehan ay isang taong tumutupad sa kanyang salita, kaya masayang sinabi niya, Salamat, G. Ang walang silbing hayop ay pumunta na para makita ka. Teka, nang makita na si Gulongto ay mag-uutos ng isang tao na gawin ito, biglang sinabi ni Yehan na nagdulot kay Gulongto na magtanong na may mahigpit na puso, G. Ye, hindi ko alam kung ano pa ang gusto mong iutos. Pumitit si Yehan ng sigarilyo at sinabi, sino mang nag-utos sa kanya na gawin ito, dalhin din ng taong iyon para makita ako, tandaan, maging nasa oras, hindi ako sanay na maghintay ng masyadong matagal para sa iba, lalo na ang aking mga kaaway, Gulongto, naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Kabanata 450. Naiintindihan ko, naiintindihan. G. Ye. Huwag kang mag-alala. Sa loob ng 2 oras, magpapadala ako ng isang tao para dalhin sila. Nang makita na umalis si Gulongto, sinabi ni Joe Yunner, Yehan, hindi talaga natin kailangang maghintay sa kanya dito ng 2 oras, hindi ba? Siyempre, tumango si Yehan. Kumunat ang noo ni Joe Yunner at sinabi, ngunit kailangan ko pa ring pumunta sa Lee's Jewelry Group, maaantala ba nito ang schedule? Yunner, huwag kang mag-alala, hindi ka maaantala. Ngumiti si Yehan, kung ang bagay na ito ay maayos na hawak, hindi na natin kailangang pumunta sa Lee's Jewelry Group. Sa tingin ko ang mga tao mula sa Lee's Jewelry ay darating sa pinto, halika. Ang ibig mong sabihin ay si Liu Rulong. Ang mga mata ni Joe Yunner ay lumiwanag. Sino pa ang naroon maliban sa kanya? Ngumiti si Yehan, sa bagay ng Liushu Jewelry, tinulungan ako ng lalaking ito at binigyan ako ng lehitimong dahilan para patayin ang pamilya Liu. Sinuri ko kagabi, ang Liu Rulong na ito ay ang panganay na apo ni G. Liu Guangzhang, bagaman siya ay isang walang silbing pangalawang henerasyon na ninuno, ngunit siya ay lubos na minamahal ni G. Liu Guangzhang, kung gusto kong harapin siya, sabihin mo sa akin, ang mga tao mula sa pamilya Liu ay lalapit. Ikaw na walang hiyang lalaki, talagang masama ka. Tinakpin ni Joe Yunner ang kanyang bibig at tumawa.
Matapos sabihin ito ni Yehan, naramdaman niya na ang bagay na pagpunta sa nanay para bilhin ang alahas ni Leo ay biglang naging mas madali. 2 oras, mahaba man o maikli, sa gitna ng pag-uusap ng pag-ibig ni Yehan at Joe Yuner, ang 2 oras ay mabilis na dumating. Sa sandaling ito, si Gulongto ay halos tumakbo papasok sa hotel, pawis na pawis. Sa likuran niya, sina Kuya Kiyang at iba pa ay pumasok na may 2 binata sa ilalim ng pag-escort. G. Ye. Dinala ko sa iyo ang taong gusto mo. Muli na namang lumapit kay Yehan, hingal na sinabi ni Gulongto. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan kay Gulongto, Gulongto, mangyaring umupo at uminom muna ng isang tasa ng tsaa, dahan-dahan tayong mag-uusap. Salamat, G. Ye. Matapos umupo, ininom ni Gulongto ang tasa ng tsaa sa harap niya ng isang lagop. Upang mahanap ang taong gusto ni Yehan na makita sa loob ng 2 oras, wala siyang oras kahit na uminom ng isang lagok ng tubig. Mahirap para sa kanya sa ganyang edad. Tiningnan ni Yehan ang 2 binata sa ilalim ng pag-escort ni Kuya Kiyang. Ang isa sa kanila ay si Liu Rulong, habang ang isa pa, na may maputlang kutis at mahina ang mga hakbang, ay mukhang isang taong labis na nagpapakasasa. Ngunit nahaharap sa titig ni Yehan, si Liu Rulong ay wala ng lakas ng loob na tingnan siya sa sandaling ito. Kanina, hinaila siya mula sa tiyan ng babae. Matapos niyang malaman kung sino ang kanyang na-offend, pinagsisihan niya ito, ang taong nasa harap niya ay isang walang awa na tao na sikat sa China, ang hari ng underground world sa silangang China, at may parehong katayuan kay Wu Chanzhen sa Timog China. Talagang humingi siya ng isang tao para arestuhin ang taong ito. Buhay pa siya. Pakiramdam ko ay maswerte ako. Tungkol naman sa ibang binata, hindi rin niya nagawang salubungin ang titig ni Yehan. Sa sandaling ito, lubos niyang kinasusuklaman si Liu Rulong. Kung hindi siya tinawagan ni Liu Rulong para humingi ng pabor, paano niya na-offend si Yehan? Ang masasamang bituin na ito ay nakarating na sa kasalukuyang estado, at kung mabubuhay pa siya sa hinaharap ay nakasalalay sa kalooban ng binatang nasa harap niya. G. Ye. Hindi ko alam kung paano mo sila gustong harapin. Nang makita si Yehan na nakatingin sa kanyang anak at sa batang pamilya Liu, medyo kinakabahang nagtanong si Gulongto. Bagaman alam niya na si Yehan ay isang taong tumutupad sa kanyang salita, lahat may mga aksidente, wala siyang pakialam sa buhay at kamatayan ng kabataang pamilya Liu, ang inaalala niya lang ay ang kanyang anak. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, Gulongto, huwag kang mag-alala, gusto ko lang makita kung sino ang nasa likod ng order na ito. Ngayon na nakita ko na ito, ang iyong anak ay maaaring umalis. Ganun lang ka-simple. Matapos marinig ang mga salita ni Yehan, nakaramdam si Gulongto ng kaunting hindi paniniwala na may hitsura ng pagkamangha sa kanyang mukha. Ganun lang ka-simple, Gulongto, sinabi ko na si Yehan ay hindi ang uri ng taong uhaw sa dugo, kaya maaari na siyang umalis ngayon, ngunit. Ang mga mata ni Yehan ay nahulog kay Liu Rulong na may isang hitsura sa kanyang mukha. Mapaglarong sinabi niya, gayunpaman, ang Young Master Liu na ito ay kailangang umupo sa akin sandali, Young Master Liu, ano ang sinabi mo? Nang marinig ito, ang ekspresyon ni Liu Rulong ay lubos na nagbago, at nauutal siyang nagsabi, Yehan, hindi, Young Master Ye, na-offend kita kahapon dahil sa aking pagkabulag, pakitignan ni Young Master Ye na hayaan akong mabuhay. Hayaan kang mabuhay. Ngumiti si Yehan, mukhang gusto mo akong magbayad ng presyo kahapon, alam mo ba? Hindi pa ako nagpakita ng awa sa mga gustong magbayad sa akin ng presyo, kaya, Young Master Liu, muling isilang sa susunod na buhay, panatilihing bukas ang iyong mga mata, ang ilang mga bagay ay hindi mo masabi, ang ilang mga bagay ay hindi mo magagawa, kung gagawin mo ito, ang presyo ay malamang na ang iyong buhay kapalit. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, ang mga binti ni Liu Rulong ay sobrang natakot na lumuhad siya sa lupa, yumuko ang kanyang ulo at sinabi, Young Master Ye, pakitignan mo ako, sumusumpa akong hindi na ako maglalakas loob muli sa susunod, hanggat hindi mo ako papatayin, magiging baka at kabayo ako sa hinaharap para suklian ang iyong kabaitan, Young Master Ye, mangyaring. Sa huli, si Liu Rulong ay talagang nagsimulang umiyak. Nahaharap sa banta ng kamatayan, ang mga pangalawang henerasyon na ninuno na aking may mga gintong susi sa kanilang mga bibig, paano niya kaya kikayaning harapin ang kamatayan? Kung kinuha ni Yehan ang isang kutsilyo sa sandaling ito, natatakot akong agad siyang iihi sa takot. Tiningnan ni Yehan si Liu Rulong na may hitsura ng paghamak, ang lalaking ito ay medyo mayabang sa dalampasigan kahapon, ang kanyang kasalukuyang hitsura ay tulad ng sinabi niya kahapon, ang numero 1 binata sa South China Sea. Tumigil ka sa pagkatok, bata pa ako at hindi ko kaya.
Tiningnan ni Yehan si Liu Rulong at magaan na sinabi, mayroon pa akong ilang pagkakaibigan sa iyong matandang lalaking si Liu Guangzhang. Kung gusto mong mabuhay, hayaan mo siyang pumunta rito para makita ka ng personal. Ako. Upang mabuhay, tumawag si Liu Rulong sa bahay na umiiyak. Sa halip na tawagan ang kanyang ama, direkta niyang tinawagan si Liu Guangzhang. Mula sa mga salita ni Yehan, narinig din niya na gusto lang ni Yehan na makita si Liu Guangzhang, hindi ang ibang tao sa pamilya Liu, mga tao. Sa sandaling ito, nang marinig ni Liu Guangzhang na naglalaro ng isang piraso ng jade sa bakuran, ang tawag ng tulong ng kanyang apo, agad niyang ibinaba ang kayamanan sa kanyang kamay, tinawagan ang kanyang panganay na anak, at agad na nagmaneho patungo sa Nanay Hotel Halika. Bagaman hindi alam ni Liu Guangzhang kung ano talaga ang nangyari, ang kanyang apo ay nasa panganib para sa kanyang buhay sa sandaling ito. Kung hindi siya pumunta, mamamatay ang kanyang mahal na apo. Napakabilis na dumating si Liu Guangzhang. Ang pamilya Liu ay matatagpuan sa Sanya, at matagal na. Ang pamilya Liu ay umunlad sa loob ng daan-daang taon. Bagaman ito ay paglubog ng araw na ngayon, ang background at koneksyon ay naroon pa rin. Nakita ni Guangzhang si Gulongto sa unang tingin. Hindi ko inaasahan na si Gulongto ay narito, talagang kakaiba.